Mga Kabombo Star Nation, alamin muna natin at bisitahin ang kakaibang na tradisyon at selebrasyon pagdating sa araw ng Kapaskuhan dito sa bansang Turkey. Narito ang Christmas Around the World, handog sa inyo ni Bombo J. Sigalvez. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Habang abalang maraming bansa sa makukulay na parol at masasayang caroling tuwing December, abay, kakaiba at mas payapang pagunita ng Pasko sa Turkey. Sa bansang karamihan ay Muslim, hindi tinuturing na public holiday ang Pasko, ngunit ramdam pa rin ang diwa ng Kapaskuhan lalo na sa lungsod ng Istanbul. Sa mga pangunahing lansangan, makikita ang iba't ibang dekorasyon sa mga establishmento at shopping malls, hindi man bilang relihiyosong selebrasyon, kundi bahagi ng paghahanda sa pagsalubong ng bagong taon. Mas tampok sa Turkey ang New Year celebrations kung saan karaniwan ang paglalagay ng Christmas trees at dekorasyon, isang tradisyong kadalasang napagkakamalang kaugnay ng Pasko, ngunit mas iniugnay ng mga Turkish sa December 31. Sa espesyal na ulat na ito, atin pantuklasin kung paano ipinagdiriwang ng mga Turkish at Pinoy ang Pasko at kung paano ito naiiba sa ating nakasanayang selebrasyon. Makakasama natin si Bombo International News Correspondent Janice Baring. Gaya ng sinabi ni Janice, hindi major holiday ang Pasko sa Turkey, ngunit pagpasok pa lamang ng December, mapapansin na raw ang iba't ibang dekorasyon, partikular si Santa Claus. In Turkey, Christmas is not a major holiday, but when the month of December enters, we can also see the Christmas lights and Christmas style decoration, especially Santa Claus, because Santa Claus is originated in Turkey, and the person behind Santa Claus was Saint Nicholas, and Saint Nicholas was born and lived in the ancient city of Myra, Demre, Antalya, Turkey. But Turkish people mainly celebrate New Year, not Christmas. Sa halip na Noche Buena, abay, mas pinaghahanda ng New Year's Eve dinner sa Turkey. Dito nagtitipon-tipon ng pamilya at magkakaibigan, kahalintulad ng handaan ng mga Pilipino. Turkish locals serves during New Year rice stuffed with nuts and spices, and they put the whole roasted chicken or the turkey on top of it, and then they also prepare the traditional dish, which is dolma. It's bell pepper with minced meat and rice inside. Bagamat hindi relihiyosong selebrasyon ng Pasko sa Turkey, nagiging holiday destination pa rin ng bansa tuwing huling linggo ng Disyembre, lalo na habang papalapit ng bagong taon. Tuwing December 25, isang normal na araw sa Turkey, pinakaabala at pinakamakulay pa rin sa Istanbul, kung saan makasasaksi raw ng mga palamuti. If you want to go around during Christmas season, you can go Istanbul, where you can see the streets with Christmas lights in Istiklal, Istanbul, and also you can visit Uludağ. Uludağ is a ski place. It's a mountain area best for skiing. Alam niyo ba sa Turkey, walang katumbas na simbang gabi na 9 na araw tulad sa Pilipinas. Sa halip, may mga Advent Mass, Christmas Eve at Christmas Day Mass na ginaganap sa piling Catholic churches. Halimbawa, ang St. Anthony of Padua Church sa Istiklal Street, ang pinakamalaking katolikong simbahan sa Istanbul, ay regular na nag-host ng Christmas Eve at Christmas Day Masses sa iba't ibang wika. Since simbang gabi is a Filipino tradition, so we don't do the simbang gabi, but Christian churches in Ankara, Antalya, Izmir, and Istanbul holds a Christmas Mass. Only Christmas Mass. Para naman sa Filipino community sa Turkey, abay, buhay na buhay pa rin ang tradisyong Pilipino.
Ayon kay Janice, nagkaroon sila ng isang Christmas party nitong December 13 kung saan may iba't ibang activities. Sa gitna ng banyagang kultura, abay, dala-dala ng mga Pilipinong sariling kahulugan ng Pasko. Which the president of the Filipino community, Miss Baby Martin, funded and rented a hall for holding a Christmas party. And in that event, we also have a Christmas dance competition, and all Filipinos are invited. Tuwing Disyembre, abay, malamig na malamig ang panahon sa Turkey. Hindi tulad sa Pilipinas, sa Turkey ay umuulan ng niebe kaya damang malamig na Disyembre. Turkey is generally cool and cloudy with a temperature of 8 to 10 degrees. But snow is starting already in the mountain areas. Bagamat sa ibang lungsod sa Turkey ay hindi tradisyon ng magarbong Pasko, malayo ito sa Istanbul na isang malaya at bukas para sa lahat. Ang tanawin sa Istanbul ay kahawig na anumang western city na nagdiriwang ng Pasko. Ang iba ay hindi alam na hometown din ni Santa Claus sa Turkey. Pinaniniwalaang isinilang noong 3rd century sa Patara si Saint Nicholas o mas kilala ng lahat bilang si Santa Claus kaya hindi mawawala ito sa mga establishmento. Kaya ngayong magpapasko, hatid ng ating Bombo International News correspondent ang pagbati ng maligayang Pasko. Herkese Motlo Nueller, maligayang Pasko sa ating lahat. Basta Radio, Bombo. Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines.